Napaluha ako noong makita ko si Joseph na bumaba ng jeep. Mabilis ang kilos niya. Alam kong nabalitaan na rin niya ang pagdating namin. Sa pinto na kami nagkasalubong. Walang salita. Basta bigla na lang kami nagkayakap ng napakahigpit. Grabe din ang pag-iyak ni Joseph noong makita niya ang anak niya. Niyakap din niya ito at pinagahagkan pero ayaw ni Joshua na nahahalikan kaya't naitulak niya ang ama niya. Suplado ka naman anak. Magkasing gwapo lang naman tayo eh. Bulyaw sa kanya ni Joseph. Pero noon ay nasa adjustment period pa lamang si Joshua sa pagkawala ng kanyang paningin. Mahina pa ang pandinig niya. Hirap pa rin ako noon sa kalagayan ng anak ko pero at least marami na akong katuwang sa pag-aalaga sa kanya. Bumalik na rin kasi noon si Papa Jose kay Mama Lorena. Muling nabuo ang kanilang pamilya. Si Mama naman, wala na rin siyang nagawa. Umiiyak din siyang pumunta dito noong gabing malaman niyang dumating na kami. Nagpakasal din kami ni Joseph. Simpleng kasalan lamang. Dumating din noon si Josephine na nakapag-asawa ng hapon. Noong makita ni Josephine ang pamangkin niya, niyakap lang niya ito pero hindi na siya umiyak. Sa halip ang sabi niya, "Ready ka na ba sa operasyon mo para makakita ka na ulit?" Mabilis namang sumagot si Joshua. Palibhasa, noon pa niya hinihintay ang pagdating ng tita niyang tumulong sa papa niya para makakita ulit. Taong 2008 noong isagawa ang surgery sa mata ni Joshua sa Japan. Madali na lang noon dahil maraming available na mata sa eye bank ng Japan. Successful din ang naging operasyon ni Joshua pero may diferensya pa rin sa tenga niya. Dahilan upang sa kanyang murang edad ay kailangan niyang gumamit ng hearing aid. Si Papa Jacob naman, ayaw na niyang magpa-opera. Masaya daw siya sa pagiging bulag niya. Isa pa daw, matanda na siya. Ngayon ay para kaming mag-boyfriend at girlfriend ni Joseph na kailangan naming mag-ingat para walang mabuo. Dahil sa takot naming magkaroon ng anak na magmamana ng kapansanang ikadudurog lamang ng mga puso at kaluluwa namin. Ito papadudot ang kwento ng buhay ko at pag-ibig ko. At sana po ay maging bahagi din ng inyong napakatanyag na programa at magsilbing inspirasyon sa mga taong hindi nakakakita ng tunay na kahulugan ng pag-ibig. May mga mata nga, subalit ayaw namang gamitin upang makita ang mabuting katotohanan. Gumagalang at nagpapasalamat, Jamaica. Sa mga kabarangay po natin na mga nakatutok sa programang ito, sana po'y marami po kayong natutunan na lesson at inspirasyon sa buhay natin upang ipagpatuloy natin ang ating buhay kahit na sinasabi nga natin na meron tayong mga suliranin. Hindi lamang po ikaw nag-iisang may suliranin sa mundo. Maswerte nga ang mas marami sa atin dahil kumpleto ang ating sarili. May mata, may ilong, may tenga na kaya nating gamitin sa paggawa ng mabuti at sa pagmamahal ng ibang tao. Gamitin upang magawa nating magmahal ng tunay sa kapareha natin. Sa lahat ng mga nagnanais na magbahagi ng kanilang kwento ng pag-ibig, maaari po kayong mag-email sa bls971@yahoo.com. Sa lahat po ng mga sulat na natatanggap po natin sa email at sa snail mail, maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa.
sa Barangay Love Stories. Sa pag-iingat ng araw